wala nang future after this. You will just forever be a separada and a hand-me-down. Kumbaga, second-hand good ka na lang. My mind was like really playing parang tricks on me. I mean, all these lies in my head na paulit-ulit lang siyang nagpe-play. During that time, parang I just found myself trying to cope from the separation. So, I got into a lot of partying. And I was already a mother at this point, Mommy A. Si 30 was 5 years old. Okay. And then I felt na parang, yun lang naman yun. It's a matter of coping. After coping, tapos na rin naman ko lahat. Kaso nga lang, yun na nga, parang mas malaki yung problema because after, you know, a night of partying and then you get your hangover, ang sakit na nga ng ulo mo. Sa umaga, ang sakit pa rin ng puso mo. So, dalawang masakit na siya ngayon. Malakas ka uminom noon? I would say na nakakasabay naman sa mga. Bakit? Bakit ka umiinom noong mga panahon na yun? I didn't know any better. I didn't know how else to cope. It's just to really drown out all the pain and sadness and anger na nafe-feel ko nung panahon na yon. It's parang me against the world. Alam mo yung feeling mong kinawawa ka? Ganun yung pakiramdam ko sa sarili ko na parang, ano ba nangyari? Parang wala man akong kaswerte-swerte sa life. If you don't mind, anong dahilan? Ba't di nag-work yung marriage? I guess we were still both immature. Okay. We really didn't know what we got into, yung responsibilidad ng lalaki sa isang marriage, yung responsibilidad ng babae, responsibilidad ko sa isang pagsasama. Parang hindi klaro. Parang naging extension lang nung boyfriend-girlfriend relationship namin, yung marriage. Tapos may dumating kaming blessing, yung baby. So, nung naghiwalay kayo, yun ay pinakawala mo, yung nagpa-party, you know? I felt like after the separation, I partied harder than the way I partied during my single years. Yung, mas nagpakadalaga ka. Ganun yung feeling ko nung time na yun. Tapos ginawa mo yung 100 Days to Heaven. Nakasama mo si Connie. Si Nanay Connie. Tapos magka-tent pa talaga kami. Siyempre kilala ko si nanay ko, si Connie Reyes yan eh. Nakapag-guest pa ako dati nun sa Connie Reyes. Yung panahon na tayo 100 Days to Heaven na to, hiwalay na kayo. Hiwalay ka na. Nang ilang years na. May mga 1.5 na. Magkatrabaho kami noon si nanay ko. Tapos wala, pinapanood ko lang siya. Sa umaga, nandun siya sa tent. Babasa siya ng Bible niya. Magde-devotion siya. So ako naman, okay, babasa siya ng libro. No, okay. Ganun lang kasimple. Tapos, magkukwento siya, mag-share siya ng mga stories. Little did I know na ang kinukwento pala niya ay gospel. Kasi parang sa akin, malay ko ba sa gospel? Hindi ko kasi alam. Oo naman, lahat tayo ganyan sa umpisa. Tapos isang beses sa basketball court kami. Kasi nandun lang yung standby area namin. Sabi niya, Jody, I'll pray for you ha. Sabi ko, Tita, sure, anytime, pray for me, okay lang. Siyempre, in my head, pag uwi niya, bago siya matulog, pagpe-pray na ako. Wala ko bang pag sinabi niyang, I'll pray for you, ha? Merong kapit at, ako, wait. Wait lang, sabi ko, Tita, bakit may pa ganon? Sabi ko, baka isipin ng mga nagbabasketball, may sapian na nangyayari dito. Sinasapian ako ng masamang espiritu. Sabi ko, wag mo na ako pong ganyanan. Nakakahiya naman po. Parang sobra po. Ano ba sabi niya? Pray pa rin siya. Pero ako naman, sige na nga. Makikinig na nga ako sa gitna tayo ng basketball court. Sige na, umuko ka na lang para matapos na siya sa sinasabi niya. Tapos, ang plano ko, babalik na ako ng tent. Baka kung ano pang sumunod nito. Cut to, nagaya siya sa church. Sabi niya, gusto mo ba? Punta lang tayo ng church. Sabi ko, sige po. Tapos, pag dumating na yung Saturday, kasi ang services is every Sunday, mag-iaya siya. Lahat na ng rason sa mundo, binigay ko kay nanay. May sakit ako, may sipon ako, masakit ang ganito, may trabaho ako, name it. Makaiwas lang. Mommy, during that time, I thought to myself na, you know what, I don't need that. I mean, that's the last thing I need in my life. I don't need religion. I need solutions. Okay. Ganun ko siya nakikita. After nun, it was 2010.
Or 2011, natapos na yung show namin, pero hindi pa rin ako sumama sa kanya ni isang beses. Ah, talaga? Akala ko nung sumasama ka na sa kanya. But she never stopped asking me to go to church with her. She never stopped sending me devotions. She never stopped messaging me kahit yung mga kamusta lang. Nagyaya siya ng dinner, kasama ako sa dinner just to catch up. She never stopped. So that was about 3 to 4 years of like that. Grabe, mahal ka niya talaga. That's love. Until one day, nag-message ulit siya sa akin. Oo. Saturday. I remember this was Feb of 2014. Okay. I will never forget that day. Sabi niya, "Nak, halika, sama ka sa akin sa church." Ang anak naman, ang nasa isip, 4 years na akong niyayaya. Baka naman mamaya, kapag tumanggi na naman ako, ang ganda-ganda ng flow ng career ko, nako, baka gabain ako kay Lord. Sama na nga ako. Ganun talaga yung tingin natin sa Panginoon, no? Baka naman magalit, parusahan ako, lahat nung nangyayaring maganda sa career ko. Oo, biglang mawala. Biglang mawala. Kasi during that time, I had a show in 2012 that became a hit. It was Be Careful With My Heart. Yes, grabe yun. And it was also during that time na yung mga bagay na hindi ko inakala mangyari sa career ko, yung top rating na show, nakapag-world tour kami, Mami A concert, hindi naman ako singer, pero nagkaroon ako ng platinum album, Wow. naging household name, endorsements came in left and right. Oo. Nung time na yon, okay, this is it. Okay na yung life ko. Parang, ito lang naman pala yung solution. Okay. Kailangan ko lang naman pala itong Oo. maging financially stable, maging stable din in terms of my career. So, I'm fine. Okay. But there was one show that we did in Los Angeles. Na habang nagpa-perform ako dun sa 11,000 people sa auditorium, tapos yung mga tao sumisigaw, "Maya! Maya! We love you, Maya!" Si Maya, si Sir Chief. Yung after ng performance, bumalik ako ng dressing room. Oo. Umiyak ako. Bakit? Umiyak ako kasi sabi ko, bakit ganun? Ba't hindi pa rin ako masaya? Akala ko na yung success na nangyayari sa buhay ko noon, yun yung makakapuno sa lahat ng mga pagkukulang, nung emptiness na meron ako sa life ko. But at the point of me being successful, at the top of that ladder of success, there was nothing there. And that was also the time na nag-text si nanay, "Gusto mo bang mag-church?" Kaya pumayag ako, oo. Sasama ako sa'yo kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko ng panahon yun. So that February of 2014, una kong sumampa sa service. I've never been to a service before. I had no idea what church looked like. Hanggang Sunday started singing and then praising God, which I found weird pa rin. Nagkakantahan sila, taas ng kamay. It starts off with praise and worship to prepare our hearts. Hinaharana si Lord. Oo, ganon. Pagkatapos nun, okay, nag-start na yung sermon. And it was, a sermon about love. Ano sabi ng sermon about love? It was a kind of love that's different. Kasi parang, kung paano inilahad doon sa sermon yung love na yun, yung, may ganun palang klase. Ibang-iba siya dun sa nangyari sa akin, na nadama ko. Meron pa na yung love na... Hello? Hello? No, sorry. This is Pilipini. Ali? No, Mapi Ali. This is Pilipini. Tanggap ka ng buong buo. Meron palang
love na hindi nangiiwan. Yung love na parang kahit anong mangyari, yung magsistick lang sa side mo. And syempre, parang having all those abandonment issues and fears of, parang failure, na konting gato, baka iwan ka, na parang, there's actually a love who stays pala. Meron palang ganong klase. So, it was a different kind of love. Yun nga yung love na meron para sa atin yung ating Panginoon. Pagkatapos ng service na yon, sabi ko kay nanay, Nay, tapatin mo ko. Chinismis mo ba yung buhay ko dun sa pastor? Para patungkol sa'yo yung message. Yung sermon talaga, grabe, yung parang isinulat talaga yun para sa akin. Because after nun, bumalik ako the following week, and the following week, and the following week, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Yun yung love na pinangkapitan ko. Yung love na talagang, ito yung you are fully known and yet fully loved. Na you can really be yung as bare, as undone, pero yung mamahalin ka pa rin ng buong-buo ng Panginoon regardless of what your past is. And ang desire niya is yung makilala mo siya at tulungan ka niyang maayos yung buhay mo unti-unti. So I took it from there. Tapos, isa pang nag-strike sa akin noon, siya yung a father to the fatherless. Kahit na wala kang protector earthly of the father. widows in God's holy habitation, di ba? Amen. If God is concerned with the orphans, with the widows, di ba? He desires to show them love, mercy, care, protection. Ako din, child niya ako. So, yun din yung desire niya para sa akin. Amen. Na maramdaman ko yung pagmamahal niya, yung protection niya, yung pag-aalaga niya, na andito lang ako kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Na kahit ikaw pa yung lumayo sa akin, andito pa rin ako para sa'yo. You don't find that kind of love in this world. Hindi siya earthly eh. Ako, Lord, thank you ha. Wala man akong earthly father, pero yung pagmamahal na binigay mo sa akin, yung pagkakakilala ko sa'yo, kung paano mo ipinakilala yung sarili mo sa akin, napunan lahat nung mga pagkukulang, napunan yung takot, napunan yung hindi ako enough, hindi ako worthy. Kasi lagi kong ibabalik pag naglalaro yung utak ko sa ganun. Hindi, but you said, I am chosen, I am loved, I am holy. That's what you said. So doon ako kakapit kasi yun yung sinabi mo. Para sa kanya yun kayo. Yun ang tingin niya sa'yo. Kasi diba? yun yung tingin mo sa akin. At yun ako kasi sabi mo, naniniwala ako sa sabi mo kasi yun yung absolute truth. Amen. Walang pwedeng bumali nun. Wala. And hindi ka nagsisinungaling. Ay, hindi naman talaga siya sinungaling. Diba? Yun yung naging way na nakilala ko si Lord. So, nanay ko, he was always been so obedient. Siguro sabi ko nga, nanay, no, for sure, 4 years ka talagang kinulit ni God para kulitin mo ko, na lagi na siguro akong ini-impress sa heart mo, na hindi ka rin tumigil, hindi ka nagsawa, hindi ka napagod. Ang galing! Prayer, ang pinaka-the best love language for me. And syempre, yung taong nangungulit sa'yo, iba nga, di ba? Lagi ako pinukulit-tukol kay Lord. Pero sa totoo lang, ibig sabihin, pag may taong nangungulit sa'yo na lumapit ka kay Lord, ibig sabihin, mahal ko ng tao na yun. Diba? Kaya ako nasabi kanina, grabe, mahal na mahal ka ni Connie. Hindi siya napagod. Hindi siya gumiba. Hindi siya tumigil. Hindi to parang isang buwan, 2 buwan, 3. It was how many years in the making. Grabe. So, naging buo ka na. Nung na-realize mo na, ay, kahit pala wala akong earthly father, meron naman akong heavenly father na kahit anong pinagdaanan ko, tanggap ako ng buo. Mahal ako. Namatay nga siya para sa akin. Oo, totoo. Diba? And yung truth na yun gave me so much peace. Yung klase ng peace na never kong na-experience sa life ko. You know, that kind of peace that transcends all understanding. Amen. Yun pala yun, no? Yes. Yung kahit di mo naman naiintindihan, ang dami namang nangyari sa buhay mo, pero yung, bakit parang okay ako? Oo, may joy pa rin. May joy pa din. And I guess, dun din nag-start yung slowly. Alam ko naman na hinil ni Lord yung puso ko.
na I just found myself, forgiving my father. Okay. Na naisip ko na lang na, Lord, there must be a reason why it happened. Sa'yo naman, walang coincidences, walang chances. Pero siguro, yung mga bagay na nangyari sa buhay ko, pinagpapasalamat ko na rin eh. Kasi kung hindi siya nangyari sa akin, hindi kita makikilala. Kung sobrang naging komportable ng buhay ko na wala akong issues, walang anything, I will just be going about with my life na feeling and knowing that I'm okay. But you used my circumstances, you used my situation for me to know you and for you to reveal yourself to me. May purpose pala. May purpose pala So, talaga kahit yung daan natin, paliko-liko, ng daming kurba, pero ang importante, yung ending, kung sa kanya naman pala mag-e-end, okay lang pagdaan. Maaari na may mga bagay sa buhay natin na talagang inaalaw ni Lord na mangyari, na may mga wants tayo. Gusto ko makilala tatay ko, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Sometimes, si God, i-give niya yung desire mo. Sige, yan ang gusto mo. Para mag-teach din sa'yo na yung want mo is not exactly what you need. Exactly. Kasi ako, yung kailangan mo. Amen. As long as nandito ko, kahit wala na yung iba dyan, okay yun. Kumaga, full ang life mo. Pero, coming from my experience na nabigyan ka ng success, nabigyan ka ng financial stability, nabigyan ka ng maraming following, pero there was something missing because Jesus wasn't there. Yes. Sabi ko nga, the way ko siyang titignan, yung puso ng isang tao, may mga butas yan. Merong ang magsasatisfy dyan, pamilya mo. Meron dyan ang magsasatisfy, maaaring trabaho mo. Pero there's always that hole in our hearts that only Jesus can fill. Na pag hindi na-fill yun, there's that feeling of emptiness. Parang may void. Parang laging may kulang. Ano yung nabasa ko dati? Jesus plus nothing is everything. Everything minus Jesus is nothing. Yes, yes. Totoo sa'yo yun. Buhay na buhay sa akin yun. Oo. Kasi nadaanin ko yun eh. Amen. Pagkatapos nung dito, okay ka na, nakilala mo si Lord, meet Heavenly Father ka na, buo ka na, kumusta na ang buhay? May mga bagay ako sa life na ayokong gawin. Like? Magpatawad. Okay. Sige. Pero pag lagi kong iniisip na kung si Jesus nga forgive niya yung unforgivable sa akin, sino ako para hindi mag-extend ng forgiveness sa taong nakasakit sa akin, hindi ba? So, yun, natutong magpatawad, mas maging gracious sa ibang tao. Alam mo yun, Mami A, kasi nung time na nag-separate kami ng husband ko, magulong-magulo yung sitwasyon namin. We were very hostile towards each other. And wala talagang chance of forgiveness. Kasi ang lagi mong isipin, ako na-agrabyado dito, bakit ako ang unang magsusorry? Correct. Di ba? Yun yung normal. Yun yung normal. Oo. Alam mo, nung nakilala ko ang Panginoon, parang gusto mo is you forgive as the Lord forgave you through God's grace. Naayos yung family namin. Okay. Yung ako, my ex-husband, si Ferdy, yung mga kapatid niya doon, na maayos yung relationship na some people might find it cringy na, paano yan? Pero yan na nga eh. Si God kasi, He makes all things possible. Kahit yung human being, impossible gawin. Lahat din naman kami nagulat na, nandito na tayo sa gantong season ng life natin. Grabe no, yung alam mo talaga na hindi ito gawain ng tao. Alam mo na it was really the grace of God working through us, our lives, our family. Only by the grace of God, diba? Kaya nga, yun ang sasabihin ko. Anong sikreto na bakit naging okay kayo lahat? Only by His grace. Na naging posible to. Oo. Na kaya mong mahalin ulit. Although, syempre, siguro ibang
klaseng pagmamahal na, pero andun yung love na nanggagaling sa Panginoon. Kaya mo ibigay sa iba kasi binibigay niya sa'yo. Yun. Hindi nga ako pinagkaitan ni God eh. Diba? Sa lahat ng kapalpakan ko rin sa life ko, nandyan siya. Kailangan mo lang din talagang to ask Him na if there's an area in your life that you need to work on, na alam mo hindi mo kaya on your own. Kasi apart from Him, you can't do naman anything eh. You just have to pray and ask, Lord, help me. Lord, give me the grace. And slowly, makikita mo na lang talaga na nag-iiba yung takbo ng sitwasyon. So many times, nangyari yun sa life ko. Kaya, minsan nakaka-speechless lang din talaga, Mami A, kung gaano siya kabuti sa buhay ng mga anak niya. Ang maganda dyan, meron kayong co-parenting. Yun naman talaga yung importante, Mami A. Para kay Ferdy, hindi siya yung tulad na na-experience mo, sabi mo nung araw na, paano ko, tatay ko. Ay, alam mo, Mami A, pang iniisip ko nga eh, bago ko pa man din siguro nailuwal yung anak ko, or even before na na-conceive ko si Ferdy, sa utak ko na gusto kong magkaanak. Nauna na si God sa akin eh. Kompleto na yung storya ng anak ko sa book of life niya. Alam niya na sa 2005, December 23, at 7:46 a.m. may darating na magandang bata na pangalan Ferdy. Kasi plotted ko na yung life niya. Naplano ko na yung buhay niya. Mangyayari sa kanya to, pero hindi ko ahayaan yun. Kung ano man yung plinano ng enemy sa kanya, hindi ko hahayaan na mag-prosper yun. Because at the end of it all, he has already overcome. Tapos na, it's done. No weapon formed against him will prosper. Naniniwala ako, inayos niya rin yung pamilya namin. Mahal niya ako. Mahal niya si Ferdy. Mahal niya ang lahat ng mga taong involved sa family na yun. It's because of His love. Amen. Minsan pag nagkakaroon ako ng fears kay Ferdy, alam mo yung may gentle whisper lang si Lord na, "Huwag ka matakot, anak. Mahal ko rin yung anak mo. Kasi anak ko rin yan eh." Sa totoo nga lang kung iisipin ko, oo nga naman no, mas mahal mo siya kaysa kung paano ko siya mahal. Kasi yung love mo complete eh. Yung love mo absolute. Correct. Yung love mo unconditional. Correct. So yun yung perfect love. Correct. Yung ganong mga assurances na binibigay si Lord, nakaka-calm ng fears, nakaka-lessen siya talaga ng anxiety, especially that we know naman that parenting doesn't have a manual. Yung sometimes you just have to navigate, Mami A. Diba? Parang every single day, anong gagawin ko. Pero alam mo si God is always there to rescue. Ano pa yung ibang nabago? Diba, meron siyang sinabi na magtalang believe in Jesus and then you and your household will be saved. Yes. Nasa Acts siya. When I started going to church, my family was just observing. Until one day, nung niyaya ko sila, maaaring hindi ko napapansin yung pagbabagong nangyayari sa akin. Pero siguro sila nakikita nila na may nang bago na sa kanya. Una-muna sumama yung kapatid ko, yung nanay ko, yung sister-in-law ko, yung mga kaibigan ko, Ferdy. Wow! Hanggang sa gumigising na lang ako isang araw na na-realize ko, lahat kami sa household na-save na ni Lord. Nabuhay na naman yung totoo to eh, kasi sinabi mo to, diba? It only takes for us to believe in you, and then ikaw na yung gagawa ng rest. Which is the saving of the household, of each and every person in our lives. Ang una kong naisip is, Lord, now we are all in your family. Na darating yung araw na makakasama ka namin lahat. E dahil sa pagmamahal mo din sa kanila, ginamit mo rin ako para dalhin sila sa'yo. Nagtuloy-tuloy yun hanggang sa nagpa-Bible study kami as a family. So I guess that really brought the family closer together. So may masasabi mong buo ka? Masaya ako kung ikukumpara ko yung buhay ko na hindi ko kilala yung tao. Ang hirap eh. Parang wala kang sense of direction, wala kang sense of purpose. Na bakit ko ba ginagawa to? Para ba saan ito? Minsan aabot ka pa sa punto na parang hindi mo kilala yung sarili mo. Kaya minsan sumasabay ka na lang sa agos ng mundo. Siya yung naging anchor ng buhay ko. Nakakapit ka doon sa buong-buo talaga. Oo. Kaya pati ikaw na. Oo, kahit na may mga dumating na mga bagyo,
kahit anong mangyari, yung anchor ko nandyan, yung rock ko nandyan, hindi ako pababayaan. Hindi ka matitibag. Hindi ka matitibag. Hindi dahil sa own strength mo, Hindi. but it's because of Him. By His strength, by His grace, by His Spirit. Amen. Meron pa akong hindi natanong sa'yo na gusto mong sabihin, gusto mong i-share? Alam ko naman na wala naman akong pwedeng ipagmalaki kay Lord. Kasi lahat naman ng pag-aayos ng buhay ko, siya yung gumawa nun eh. Because I know that every single day, I still feel God. May mga bagay ako na maaaring sabi, nagagawa na nakaka-hurt sa Kanya. Pero if there's one thing na mapagmamalaki ko talaga sa mga tao, is His love never fails. Hindi ka tulad ng tao, pag kami na ginawang mali sa'yo, yung love mo nababawasan. Yung love mo nagbabago. Kasi ang conditional natin eh. Correct, love diba? kita kasi mabait Ganito ka, kasi may ganito ka. expectations, diba? Expectations. Pero pag wala ka na dun sa expectations na yon, tama mami, sinabi mo minsan, nababawasan. Pero kay God, kasi yung kahit na nag-fail tayo paulit-ulit, pero grabe naman yung patience ng ating Panginoon. Solid pa rin yung love. Hindi na yung mababago. Wala tayong kahit anong pwedeng gawin na makakapagpabawas ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nothing can separate us na from His love. Yes, diba? Romans 8. Ganun. Anong mapapayo mo doon sa mga tao na saan yung mga pinagdaan mo? For yung mga single parents natin dyan, they are not truly alone in terms of parenting. Because they have, a co-parent with the Lord. Diba nga, siya ang father to the fatherless. Sabi nga niya sa Psalm, iniwan ka man ng nanay mo, iniwan ka man ng tatay mo, pero hindi kita iiwan. Correct. Whatever you need, God will always provide. Because He is our provider. He is Jehovah Jireh. Jehovah Rapha, Jehovah, kung anong kailangan mo. Kailangan mo tatay, kailangan mo ng asawa, I can be a partner to you. Kailangan mo ng healer, siya rin. Comforter, siya pa rin niya. Talaga. Huwag silang matakot. Bakit Dahil partner lang sila kayo? hindi naman sila papabayaan ni God. The same way kung paano kami ng pamilya ko at ng anak ko na never, kahit kailan, pinabayaan ng Panginoon. For husbands and wives, I think ang pinaka-importante, more than your children, is to make God the center of your relationship. Because the more you are closer to the Lord, the more you are in tune with Him, then the more na mas tumitibay, mas umaayos yung family. Because ang magiging foundation mo is, and yung standards mo, is yung standards ni God. Mamahalin mo yung partner mo kung paano minamahal ng Panginoon ang church niya. Magiging magandang foundation yun. Not only for your relationship, but even for your children. Yes. Sa relationship, may mga pagkakataon na gumigising ka na hindi mo ganun kamahal ang partner mo. Pero dahil sa mahal mo ang Panginoon, mamahilin mo siya dahil may importansya sa'yo ang mga bagay at ang mga tao na importante at minamahal ng Lord. Tama. Para daw yung triangle. Yes. Oh, yun. Di ba kung ito ikaw, ito yung asawa mo, tapos kinikilala mo si Lord, sinusunod mo siya, at siya din. Habang kinikilala mo si Lord, papalapit kayo ng papalapit dalawa. Pero ang pinaka-target dyan, dapat kayong tatlo together. Hindi yung akala mo kayong dalawa lang mag-asawa ang kinasal. Sinama niyo si Lord tapos nung pag may problema na, na-elbow na siya. Hindi nyo siya pinapakinggan. Nagpa-bless kayo sa kanya. So, dapat involved siya sa lahat. Para din sa mga anak naman. Sa mga bata. Maaaring nung panahon na pinagdadaanan ko to, hindi ko pa alam itong verse na to. Na kinonsider ko siya talaga na life verse ko. Jeremiah 29:11 talaga. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope in the future. Because when I thought my life was hopeless, He gave me hope. Yung akala ko na wala na akong plano sa buhay ko, wala na mangyayari sa buhay ko, meron pala siyang mas magandang plano para sa akin. Nung akala ko na wala na akong pag-asa, binigyan niya ako ng pag-asa at siyang naging pag-asa ko.
At nung panahon na akala ko, wala na akong kinabukasan, meron pa pala. Mas masigla at mas maganda. Yung nakalaan, yung mga plano na inilahad niya para sa akin. جربي لوشن الجسم ريتش نوريشنج من نيفيا مع مكونات مرطبة مرتين أكثر من اللوشن العادي. Na kahit wala kang tatay dito sa lupa, meron kang Heavenly Father. Kasi siya yung naging tatay ko. Huwag natin hanapin sa tao. Huwag natin nahanapin sa tao. Siya nga yung nagiging sumbungan ko eh. Parang best friend mo na rin. Ay, oo. Kasi mga bagay Lahat na na eh. hindi mo masabi sa kapwa mo, yung alam mo kasi sa kanya lahat ng yung totoo, your secret is safe with me. Hindi. Saka Hindi importante, talaga honest tama tayo na sa kanya. We can actually be, yung audacious ba? Yung galit ka. Si David nga, di ba? Sa saan? Andun lahat. May mga emotion. imprecatory prayers. Yung galit siya, nag-worship siya, may time na nagbibigay siya ng thanksgiving and praise, may times na, sinisisi na ba niya si God? Yung, kasi tao siya, and I guess, naiintindihan ni Lord yun. Panginoon na yung tao tayo, dahil unang-una, siya ang nilikha sa atin eh. Alam niya yung framework Kaya niya natin. yun. So, He can take it. He can Abot take niya. all our mga hanash, yung mga reklamo, iyak, pagsusumamo, kaysa sana ilalabas mo siya in an unhealthy way. Yes. Ilabas mo dun sa kayang i-take lahat, hindi ka pa i-judge, pero ikaw pa yung, sige na, tapos ka nang magmaktol, alika na dito. Iko-comfort ka pa pagkatapos. Saka naman nakakita ng gano'n. Wala. Sa kanya lang. Can we pray for mga single parents, yung mga anak na lost, sana matuklasan din nila na meron din silang magulang sa langit. Whatever the Spirit leads. Diba? Lord, we thank you, Lord, for today na ikaw po ang naging sentro ng aming conversation. Lord, I pray that we have brought glory to your name. For you deserve all the honor, all the praise, God, because you are worthy. We thank you for loving us, Lord, ng siksik, tiglig, at umaapaw, Lord, hindi nauubos yung pagmamahal mo sa amin, yung mercy mo for us, Lord, and yung grace na meron mo for us. Lord, I am also praying for those single parents. I pray na ikaw ang maging katuwang nila sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Lord, bigay mo sa kanila lahat ng mga pangangailangan nila para magampanan nila yung role na ibinigay mo sa kanila, na mapalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak ng ayon sa iyong gusto. Lord, I also pray for husbands and wives na ikaw talaga yung maging center ng kanilang relationship. Or ikaw yung magbibigay ng pinakamagandang foundation for the relationship that they will have with their families and their children. Lord, ikaw yung tignan nila para mag-meet, magpuno sa mga needs nila. Whenever their cup is running empty, may they run to you to fill that cup, Lord. Pag nag-overflow ang cup na yun, Lord, marireceive lang ng kung sino ang kausap nila, kung sino ang kaharap nila, yung extension ng pagmamahal at ng grasya at ng awa na may kita. And Lord, I also pray for